Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Kita nyo ba ang mga bougainvillea na ito? Sobrang lalaki na nila since nag-start ang tag-ulan. And ito ay ilan lamang sa mga bougainvillea ko na nag-wild at hindi na natitrim. Kaya naman for today's episode ay ating ititrim ang ilan sa mga bugis natin na ating model today. Kaya naman tara at samahan mo akong mag-trim ng mga nag-wild na bougainvillea dito sa aking mini bougainvillea garden. Here with me are some of the bugis na ating model for today and pinili ko sila dahil sila lang naman ang nakaharang sa aking dinadaanan sa garden. And the last time na na-trim ko ang mga ito ay sometime October pa last year, kaya naman sila naging ganito na. And ito yung nangyayari sa kanila kapag hinayaan lang natin na mag-grow sila ng walang regular trimming tapos sinabayan pa ng pag-uulan. And I usually trim kasi yung mga bougainvillea ko ng twice a year, and I think hindi na lang dapat twice para sa mga bugis na mabilis humaba at lumaki. And baka siguro once every quarter na kasi grabe talaga. And itong mga varieties na to ay mostly nasa Chitra family, kaya ganun na lang sila kabilis lumaki. And pag siguro nakatanim ang mga ito directly sa lupa, malamang sa malamang ay nagkaroon na ako ng rootstock for grafting. In which I think magandang idea and pwede kong gawin sa mga susunod na araw, and hindi mo na ngayon kasi medyo maulan pa. And by the way guys, kung mapapansin nyo na maaraw dyan sa video na ito dahil this was recorded before pa magtag-ulan and now ko lang nagawang i-upload. And so going back, so ang gagawin ko sa kanila is just trimming and hindi ko muna sila i-hard prune. Usually kasi pag trimming and pruning time, nag-hard pruning ako sa mga bougainvillea ko. And para mas maglabas sila ng madaming mga sanga in time for blooming season. And since hindi naman blooming season ngayon, kaya okay lang na saktong trimming lang. And mag-trim din ako nito ulit by October or November, and preparation naman sa blooming season ng end of this year. Itong mga bougainvillea kong ito ay nasa more than 2 years na sa akin, and yung iba dito ay never pang nag-flower tulad na lamang ni Xylas na ang sabi ay big red flowers daw. Pero until now, hindi pa siya nag-flower, and ewan ko ba kung kulang lang siguro sa babad sa araw, kaya ang ginagawa ko sa kanya is trim lang ng trim. Minsan nga gusto ko na siyang itanim directly sa lupa, baka sakaling mag-flower and pwede pang gawing RS in the future. And tip lang guys, if gusto nyong magkaroon ng rootstock for grafting nang hindi kinakailangang bumili, ang pwede nyong gawin ay itanim nyo directly sa lupa. Or patagusin nyo yung ugat nila sa lupa like yung nakalagay pa sa paso, and gagapang na lang yung roots niya. And mag-aantay lang kayo ng ilang buwan or more than a year, may RS na kayo. Yan ang ginagawa ko ngayon, lalo na't ang mahal din ng RS ngayon dahil katumbas na ng super top rare na variety or more. Or pwede din yung mga cuttings na mga itatanim nyo sa lupa ay pwede nyong itanim ulit, lalo na kung malalaki at matataba ay pwedeng gawing RS. May rootstock ka na at makakatipid ka pa sa RS na pwede mong pambili ng top rare na bougainvillea. Charot! Yung trimming ko guys na ginagawa ay saktong trim lang, pero yung mga maliliit na sanga sa pinakababa or pinakapuno ng bougainvillea ay akin nang tinatanggal para magmukhang puno na talaga. Para maging mini bougainvillea tree na pwedeng pang bonsai na din, kasi ginagawa kasi talaga ng iba ay yung trim lang ng trim hanggang maging bonsai type ito. And take note, may pagka-pricey na yung mga bonsai type na RS and bougainvillea. At bago tayo magpatuloy and habang nagtitrim tayo ng mga nag-wild na bougainvillea varieties, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe,
Pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea trimming. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And right after trimming and pruning, ang next na gagawin natin is lalagyan naman natin sila ng fertilizer. Pero this time, ang ilalagay kong fertilizer is yung Osmocote na 14 na NPK. Usually kasi, ang nilalagay ko after trimming sa mga bugis ko ay yung Urea 46 na rich in nitrogen, which is very effective naman in terms of making the bugis na maging lush at maglabas ng mga bagong sanga ng mas mabilis. Kaya kung magtataka kayo kung bakit na iba this time, the very reason is dahil sa tag-ulan na. And maya-maya kasi dito sa amin ay umuulan. And ayaw ko naman na ma-wash out agad yung fertilizer nilalagay ko, diba? And since itong Osmocote is slowly released fertilizer na matagal bago mag-worn out or less effective, maganda ito para sa tag-ulan kasi kahit na ulan ng ulan ay pwede pa rin magbigay ng nutrients sa bugis dahil nga ito ay slow release. And yung amount naman ng nilalagay kong Osmocote is about a quarter lang ng 1 tablespoon. Ayaw ko muna silang biglain ng madaming fertilizer kahit pa slow release ito. Minsan kasi dito ako nadadali at dito napapahamak ang mga bugis ko dahil tansya-tansya lang ang ginagawa ko sa fertilizer. Kaya small amounts muna. And after pruning and fertilizer, or after putting ng fertilizer, syempre, tatabunan ko ng potting mix. And ang gagawin ko ay dadagdagan ko ng ginawa kong potting mix sa paso ng bugis. Kasi most of them ay konti na lang yung mga lupa nila and kinakailangan ng nilang dagdagan para mas maging healthy pa at mas maka-absorb pa ng nutrients at para mas malaki yung playground ng mga roots, diba? Yung potting mix na ginawa ko is the version 2, which is for repotting. Yung version 2 ko is the combination ng good garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. And I have a video kung paano ko ito ginawa, ang potting mix ko for bugis depending on purpose. And I have 2 versions kasi ng potting mix. One version is the version 1 for propagation ng cuttings, and the combination na nandito ay yung good garden soil, rice hull, carbonized rice hull, and coco peat. And yung second version naman is for repotting naman, and nabanggit ko yon a while ago. But pwede din naman na good garden soil and rice hull lang na pinaghalo ay ox na. And by the way, yung good garden soil ko na ginagamit is may mga traces ng carbonized rice hull. And since in preparation tayo sa tag-ulan and malalakas na hangin dulot ng mga bagyo, mainam na lagyan na natin ng mga tulos or support yung mga bugis natin. Itong mga tulos na ito ay siyang magpapatibay sa mga bugis natin na dala ng mga malalakas na hangin. And may video din ako guys about tulos at iba't ibang klase ng tulos. And itong gamit ko ngayon ay tulos na galing sa kawayan lang. And pwede din kayong gumamit ng tulos na plastic na pwedeng mabili online. And another type ng tulos is yung bougainvillea cuttings itself. Pwede nyo siyang gawing tulos and pwede siyang maging dual purpose kasi tulos na siya and pwede pa siyang mabuhay, di ba? And if may mga punong kahoy naman kayo, pwede din nyo din gamitin yung mga tuyong mga sanga nito as support or tulos. Kung mapapansin nyo yung mga bugis nyo na walang tulos pag nababasa ng ulan, ay yumuyo ko ang mga ito at pwedeng sumayad sa ground. Diba nakakaawa sila pag ganun? At ang pinakamasakit ay may tendency silang mabalian ng mga sanga dahil sa bigat ng tubig ulan. Yan naman ang ayaw natin sa mga alaga nating bougainvillea, most especially sa mga top rare na bugis or kahit pa yung common varieties lang.
And pag nangyari yung pagkabali, mas masakit pa ito sa break-up ng jowa nyo. Charot. Pagkatapos naman lagyan ng tulos, fertilizer at additional potting mix, ang next na gagawin natin ay huwag kakalimutan diligan para ma-absorb na agad nila yung Osmocote fertilizer na nilagay natin. And pwede na din naman silang ilagay sa arawan kahit pa bagong trim sila, and since stable na din naman sila if hindi naulan. If naulan, try nyo munang ilagay sa lilim until mag-heal yung cut ng bugis natin para maiwasan natin na mabulok yung area ng pagka-cut nila. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!